Mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon ito pong naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa patungkol po sa pagsasama-sama ng yellows or mga kakampink at ng mga loyalists at mga pro-Marcos. So, basahin po natin at atin pong bigyan ng tugon. Sabi po ni Senator Bato, akala ko ba kalaban ng yellow ang Marcos? O bakit sila ngayon nagsama-sama na? Para gibain si Duterte? Very clear ang motibo. Sisirain at sisirain ng Duterte para wala na silang kalaban pagdating ng 2028 elections. Yun ang lalabas na klaro na hindi na tayo magpa-cute-cute dito. Ano pa ba ang iba pang dahilan? Yan po yung naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa. So malinaw mga kababayan, sa pagkakaunawa ko po ay hindi niya nagugustuhan yung nangyayari nga pagsasama-sama po ng yellow, ng pink at saka po ng mga supporters po ni PBBM. At tila ito po yung kinakatakutan nila pagdating ng 2028. Binanggit naman po Ito lang po yung reaction natin dyan mga kababayan. Alam nyo, ako po sa tingin ko, ito po opinion ko kahit po naging magkalaban si Ninoy at si FEM noon sa politics, and kahit nung time naman ni Pinoy, hindi ko naman po nakakitaan na nagiging critic po si PBBM or ang mga Marcos ng time ni Pinoy. At ngayon, nakita natin na Pangulo na ang Pangulong Marcos Jr., hindi rin naman natin nakarininggan si Chris at saka yung mga Aquino kinriticize po si PBBM. Ganon din po sa Atty. Lenny. So, sa makatuwid, ito pong makabagong henerasyon, nakikita ko na kahit papano may pagrespeto kung sino man yung nanunungkulan, Pero, yan po ang hindi natin nakikita sa mga DDS. Noong time ni Pinoy, hindi ko po nakaringgan or nakakitaan ng pagbatikos si PBBM. Ngayon naman po time ni PBBM, si Atty. Lenny at ang mga Aquino ay hindi ko naman po nakakitaan ng pagbatikos. I think nagbibigay sila ng chance pare-pareho kung sino man yung nanalo or nakaupo. Yun po yung aking observation. At yan po ang wala sa mga DDS. Dahil ang mga DDS ng time ni Pinoy, sila yung batikos ng batikos. After nga ni Pinoy, hindi nila tinantanan si Pinoy 'di ba? And then ngayon, time ni PBBM, sila pa rin yung maingay, sila pa rin yung rally ng rally, So sa makatuwid, nakita ko na Marcos or Aquino, yellow, pink or red ay may pagrespeto. Hindi natin sinasabing lahat pero nakikita ko na yung majority hinahayaan at nagbibigay ng chance doon sa nakaupo, nanalo na patunayan ng sarili nila. At yan nga po yung hindi natin nakikita sa mga DDS. Si FEM at si dating Senator Ninoy Aquino, yung tatay po ni Pinoy, magkalaban man sila sa politika, meron silang one thing in common. Pareho po silang makabayan at makabansa at makapilipino. Ganun din po sa bagong henerasyon, kay Pinoy, kay PBBM, pareho po silang makabayan at makapilipino. Never ko nakita nagbangayan si Pinoy at si dating Senator Bongbong Marcos Jr. Nung Senator pa si PBBM. Never ko silang nakakita ang nagbangayan. Never ko silang nakakitaan na yung, alam mo, nagbatuhan ng dumi or kasiraan. Kung meron man silang siguro pagkakaiba, ito may kinalaman po sa ating bansa. Hindi personalan. Hindi sila nagpe-personalan. Wala po ako nakitang ganun. Kaya, uulitin ko po, kahit sila ay magkakaiba pagdating po sa stand nila sa politics sa bansa natin, pare-pareho naman po silang makabayan at makabansa. Pareho nilang pinaglaban ng West Philippine Sea. Pareho silang, wala akong nakitang kaalyado nila na Chinese na nai-involve sa illegal na pulburon at mga illegal gambling. So, nakikita ko na kung nagsasama-sama man po ang yellow, pink, and red ngayon, it's simply because they have one thing in common, yung kapakanan ng bansa. And natural lang kung maghihiwa-hiwalay po ulit sila pagdating ng eleksyon. Dahil election natural po yan. Pero yun nga po yung nakita ko, na pare-parehong may respeto at pare-pareho pong inuuna ang bansa, kapakanan ng bansa, makabansa. Kaya kahit sila magkakaiba sa politika, may iba't ibang political party, pagkatapos ng eleksyon, pwedeng magsama-sama at pwedeng magtulungan kasi iisa po yung hangarin natin. Iisang hangarin ng yellow or pink or red, Iisa ang bansa, ang mga Pilipino. Hindi pang sarili, hindi mga kaalyado. Kaya nakikita natin na may pagsasama-sama, may pagkakaisa. At yun ang tamang gawin.
Pagkatapos ng eleksyon, magsama-sama na. Pagdating ng eleksyon, kung gusto mo hiwa-hiwalay ulit, di hiwa-hiwalay. Pero iboto yung matitino, no? Kahit pa hindi ka alyado or hindi ka alyado ng sinusuportahan, iboto natin yung matitino, mga kababayan. Huwag na yung mga pansariling interes lamang ang pinoprotektahan at mga kaalyado kasi may utang na loob. At lalo-lalo na, wag na yung mga sumusuporta sa China na kumakamkam ng ating teritoryo, soberanya at exclusive economic zone sa West Philippine Sea. So, nakita natin na masama ang loob ni Senator Bato. Well, wala tayong magagawa dyan. Hindi naman po pinilit ng mga loyalists at mga pro-Marcos or pro-BBM ang mga kakamping at mga yellow na sumuporta sa kanila. Pero kaming mga kakamping, yellows, alam namin kung sino ang matino at dapat suportahan. Kaya wala po kayong makikita na kakamping or yellow na sumang-ayon sa DDS or nakisama sa mga DDS. Kung meron man siguro, nagpapanggap lang po yun. No? Hindi mangyayari yun. Ito yung nakaka-turn off sa kanila eh. Nakaka-turn off Senator Bato. Kasi hanggang ngayon pamumulitika pa rin or politics pa rin ng inaatupag nyo. Ang sabi ng Pangulong Marcos patungkol sa pamumulitika, unity is the key for us to move forward. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. So yan po yung sabi ni PBBM. So doon po sa naging pahayag ni Senator Bato, malinaw na politika na naman ang inaatupag, no? Yan po yung pagkakaunawa ko. Pero yung pahayag ng Pangulo, sinasabi niya, at ito rin sinabi ko rin to sa inyo, kung inaalat po natin, ini-spend natin yung resources, energy, oras sa pagtulong sa bansa, sa kapwa Pilipino, matatransform po natin ang bansa natin sa mas mabilis na kaunlaran. No? Yan yung sinasabi ko sa mga DDS, imbis na rally kayo ng rally, naaaksaya ang energy nyo, ang oras nyo, ang ginagastos nyo dyan, pera nyo, imbis na yun ay ginugugol nyo para makatulong sa bansa natin, di sana nakakatulong kayo na maibsan ang mga problema ng bansa natin. Kaso, sa tingin ko nakakadagdag pa kayo nagiging part pa kayo ng problema. Kaya dito po ko humanga ng todo kay Atty. Leni Robredo. Dahil after niya matalo, wala siyang pamumulitikang ginawa, walang drama, walang kung ano-anong pamemersonal, hindi siya nagpaparally, hindi siya gumagawa ng kung anong eksena na maaaring makaabala sa gobyerno. No? Hindi siya gumagawa ng kung anong eksena na maaaring makahati sa oras ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng ating bansa. Walang ganun po sa Atty. Leni. Bagkos, humanap siya ng paraan para makakapagpatuloy na magserbisyo at tumulong sa kapwa Pilipino. At inignite po niya ang volunteerism, no? Nilikom niya ang kanyang mga supporters para mag-volunteer para makatulong kahit papano sa gobyerno at sa bansa natin. Walang pamumulitika. So nakita natin na yung yellow and red and pink, no? Pare-pareho yung adhikain natin, magkakaiba man tayo ng sinuportahan. At ang adhikain natin ay ang kaunlaran at igagaganda ng buhay nating mga Pilipino. Kaunlaran ng ating bansa. Kaya somehow, nakikita natin na may pagsasama-sama. At yun po ang hindi matanggap ng mga DDS. Kinasasama ng loob ng kampo nila. Well, hindi naman po mahalaga kung ano yung nararamdaman nila or kung ano yung sinasabi nila. Ang mahalaga ngayon ay yung kapakanan ng mga Pilipino. Doon muna tayo mag-focus, no? Pagdating ng eleksyon, pumili tayo ng gusto natin. After election, magsama-sama na ulit tayo para sa bansa natin. Kayong mga DDS, sasama talaga ang loob nyo kung makikita nyo mga kakamping, yellow, and red ay magsasama-sama. Kasi iba yung intention nyo Iba yung goal nyo. Kami, pare-pareho ang goal namin, no? Na maglingkod sa bansa natin at paunlarin ang bansa natin. Kapakanan ng mga Pilipino. Maraming salamat dahil nakikita ko sa mga comment section mas maraming Pilipino makabansa na nanonood sa atin at nakikita ko na majority tayo, no? Sino ba namang matutuwa, no? Kahit kami makakamping, hindi kami sasanib sa mga DDS dahil hindi kami masaya, hindi kami matutuwa na pinagtatanggol nyo ang China laban sa Pilipinas. Pinagtatanggol nyo ang mga interest ng China, ang kanilang
Walang kakwenta-kwenta, irrational na dahilan kung bakit nila kinakamkam ang West Philippine Sea. Mas pinagtatanggol nyo yon laban sa sarili nyong bansa. Sinong matutuwang sumanib sa inyo? Kaya nakakatuwang makita na kahit yung mga pink, yellow, and loyalists and pro-BBM, lahat tayo pare-parehong pro-government at pare-parehong pro-Philippines. Masasaktan ng mga DDS kasi taliwas kami sa gusto nyo at kami ang majority. Maraming salamat sa panonood mga kababayan.